hello everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. And for this afternoon, ang ating kasamang iinom ng mainit na tsaa ay walang iba kung hindi si Dr. Augusto C. Cortez. Doc, good afternoon. Thank you very much. Good afternoon po. Ayan, so sabayan natin ng mga lolos and lolas, titos and titas natin sa ating... Ang sarap. Wow, tea. afternoon tea. Afternoon tea. Let us praise the Lord. Grabe, ngayon ay nandito tayo sa buwan ng Pebrero at talagang ang magsisimula ay walang iba kung hindi si Dr. Ching. Sinabi ko yung formal name niya kanina, pero we fondly call him Doc Ching. At yan din ang alam ng taong bayan sa kanya. At ngayon ay Pebrero, hindi lamang tayong usaping puso, kung hindi usaping pagmamahal. At dahil may puso at pagmamahal, kailangan ingatan natin ang ating kalusugan. Kaya nga ang serye natin for the month of February ay A Heart That Feels is a Love That Feels. Kaya ang ating bisita ngayon ay isang doktor, pero hindi siya ordinaryong doktor kasi nakapagpapagaling siya ng kalungkutan ng mga kalooban. Doc Ching, pasayahin mo naman ang ating lolos and lolas, titos and titas. Magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Dr. Cortez at Doc Ching, sabi nga ni Gaines. Ako po ay isang retired Chief of Medical Ancillary ng Quezon City General Hospital. Ako po ay family physician. Ang subspecialty ko po is occupational medicine and hospital administration. Ayan. So, ibig sabihin na ang area ay general, ang area ay family medicine. Primary care. Primary. So, ibig sabihin, basta't may naramdaman kayo, siya ang unang pupuntahan. So, alam niya ang lihim ng buong pamilya. That's true. That's true. From womb to tomb. So, hindi abogado, no? Akala niyo pang last will and testament. Hindi. Si Doc Ching ang may hawak ng kabuhayan package natin lahat. Doc Ching, paano ka naman napunta dito sa larangan ng panggagamot, ng pagiging doktor? So, sabi nga siguro is God's will. But I remember nung ako ay patapos na nung high school, sabi ng aking tatay ay magdoktor ka. No? So, sabi ko, hindi po. Ang gusto ko ay civil engineer. So, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng business talk, lahat ng pangit sa civil engineering, sinabi niya. At lahat ng maganda sa pagdodoktor, sinabi niya. No? Bias, bias. Bias. And then, parang on the course of our conversation, nakita niya na hindi pa ako convinced. O sige, sabi niya, pagpasok mo pa lang ng first year college o first year pre-med, may kotse ka na. Wow! Sarap naman nun! And then sabi niya, may allowance ka pa sa akin. Wow! No? And so sabi ko, sige, I'll think it over. And then few days after that, nakita kami ng brother ko na si Bishop Bernardino Cortez. During that time, I think, ka-ordain pa lang niya o bago pa lang siya i-ordain. So sabi niya sa akin, anong kukunin mo? Sabi ng tatay, mag-medicine daw ako. So sabi niya, kailangan ka niya. So at that point, na-realize ko, meron akong kapatid na doktor, 1971 graduate, that was 1974. So pagka-graduate ng kapatid kong doktor, nagpunta ng Amerika at nag-asawa. So siya ay may colonic CA, and then siya ay tawag rito sa side, no? Ang kanyang BM. And therefore, at that point, I realized na talagang kailangan niya ako. So, pumasok ako sa pre-med at tulad ng sabi ko sa inyo, God's will. Alam niyo naman, pagpasok ng medisina ay napakahirap. Lalo na, I hope you don't mind, sa prestigious school. No? Yung kuya ko, graduate ng UST, pre-med ako ng UST. So, papasok sa UST. So, parang shout out dyan sa UST. Let us praise the Lord. No. Umaati ka mo talaga pag mga doktor UST talaga eh. So, with that,
nakapasok ako ng medicine. And again, dahilan sa may cancer nga siya, pagdating ng 1982, right after my graduation, kung saan ako ay intern na, doon na dumating yung mga komplikasyon ng kanyang karamdaman. Doon siya nagkaroon ng metastasis sa bladder, nagkaroon siya ng adenomyocarcinoma ng bladder at lagi siya nakakatiker, no? And Doc Ching, mga ilang taon na siya niyan, nung time na yan? I think 62. So senior na. Senior na rin. 62. And sabi ko nga, God's will na dumating yung problema, intern na ako. Hindi yung 1982, nakatapos na ako ng clerkship, ng medicine. Can you imagine kung dumating yun at the time, hindi ako no? So Doc Ching, parang yung iyong ama ay talagang may projection. Meron siyang gift of vision. Kaya nung nag-request siya sa'yo, parang hindi lang siya basta request. Kung hindi, a part of God's plan na ipinararating lang niya talaga sa'yo na mukhang may kalooban ng Diyos sa lahat ng tatahakin mo sa iyong buhay. Pero pangalawa kang doktor sa pamilya. Yes, that's true. So, ibig sabihin, napaka-obedient mo po. Sabi ko nga, utos ng tatay. Grabe, ha? Tsaka God's will din siguro kasi kung hindi ko rin siguro siya gusto, hindi rin siguro ako nagtulay. No? So, lolos and lolas, grabe. Ganyan ba ang mga apo nyo? Ganyan ba ang mga anak ninyo? Parang one of a kind si Doc Ching, ano? Pero totoo nga yung serye natin that a heart that feels is a love that heals. At yun ang punot dulo Kung hindi yung pagmamahal nyo po sa iyong father, hindi mo gugustuhin yon. At pwede namang nandun ka na, pero sasabihin mo, I just gave it a try, di ba? Pero hindi na-envision mo din kung ano ang pangarap ng ama mo sa iyo. Kaya talaga regalo ng Diyos ang iyong pagiging doktor, Doc Ching. Saan naman nanggaling yan, Doc Ching? Kasi malayo yung Dr. Augusto C. Cortez. So, ang nickname ko is Ching. And everybody was asking me, bakit ba Ching ang apelido? Dapat Tito, Gusting, something like that. And tinanong ko sa parents ko, supposed to be daw, nung bibinyagan ako, merong friend ang tatay ko na Chinese, na Ching, at for whatever reason, was never able to make it because may nangyaring hindi maganda. And since then on, ipinangalan na lang sa akin to remind na meron dapat akong ninong na ang pangalan ay Ching. So, kaya mula noon hanggang ngayon, yan na ang nakatatak sa iyo talaga, Doc Ching. So, Doc Ching, tutuloy ko ang aking mga pagtatanong sa iyo dahil alam ko kahit ang lolos and lolas natin ay very interested. So, sa iyong practice, sino bang mahirap gamutin? Matanda o bata? Parehas. Parehas. Number one, okay, ang matatanda, okay, kailangan kumbinsihin mo na kasi laging sasabihin sa iyo, tumagal naman ako ng gantong edad na hindi ako umiinom ng gamot. Nanging walang nangyayari sa akin. Ngayon pa, and then sasabihin mo, bawal kumain ng ganyan, bawal yung ganto. Doktor naman, ang tagal na panahon na naghirap ako sa buhay ko. Nung darating ang panahon na may pera na akong pambili, sasabihin mo sa akin, huwag kang kakain ng gano'n. Nakakatuwa, Doc. Ibig sabihin, ang lolos and lolas natin, titos and titas, parang may feeling ng entitlement. Kaya pagkakausap ng doktor, talagang ipapasok niya, i-insist niya talaga yon. Kasi ang mga bata naman, hindi naman makaresist. Hindi ka naman nahihirapan, Doc, magpalabas naman ang kanilang saloobin, ang kanilang complaints, kasi kimi naman ang mga kabataan. In a way, but sabi ko nga sa iyo, as a family medicine practitioner, we were trained, okay, from womb to tomb. We were trained to see a person with disease rather than disease with a person. Wow. That's two Doc, different ulitin mo nga yun, Doc. So, sabihin mo, ma-inspire to lolos and lolas okay, natin. lagi kong naging training officer po ako ng Family Med at lagi kong sinasabi sa mga doktor na tinitrain ko, remember, you are treating a person,
it's entirely. And there is only a disease to that person. So, tao siya, may emotions and everything. Hindi yan sakit na may tao. Ganda naman, Doc. So, I'm sure na-alleviate yung pain, no, ng mga lolos and lolas natin kasi whether may medical condition o wala, pero may mga nararamdaman na no? Ang nagkakaedad po, parang part and parcel na ng pagtanda. Pero ngayon, binibigyan mo ng dangal na ang mga taong ito, pagka may nandun sa puntong yon ng medical condition nga, siya ay tao, hindi siya disease. Baliktad kasi. So, tao lang siya, naglagyan ng disease. Pero hindi mo titignan si disease lang, nakasama yung tao. Ang ganda naman. Sarap maging doktor ni Doc Ching. So, puntahan natin si Doc, no? Yung buong angka natin. Kasi kung ganyan ang pagpapaliwanag, may dangal. May dangal ang bawat pasyente, Doc. Which is true. So, saan mo hinuhugot ang pasensya mo, Doc? Kasi sa paraan mo ng pagpapaliwanag, you must be very patient in explaining to your patients. Maybe, once again, sabi ko nga sa'yo, God's will, I intend to become an internal medicine. But for whatever reason, ang hirap ng training program, hindi ako maka-apply. And then may asawa na ako. Kailangan kong magkaroon ng training program. At napasok ako sa Quezon City General na Family Med. And then, dahil may sweldo initially. But as process of training goes on, I realized na this is really meant for me. As a gatekeeper, siguro meron talaga akong innate sa amin, pamilya. May kapatid akong obispo, may kapatid akong pare. And then, siguro, nung nag-aaral nung nagsisimula si Bishop, lagi niya akong kasama. Oh. Okay, no? So, Kayo wala po ba kasi ang kaming... magkasunod? Hindi, 3 or 4 years, no? Oh. At sabi kasi ng tatay ko, walang Cortes na nagsimula na hindi natapos. Naku, Kaya si mabigat Bishop, yun, nung gusto niyang magpare, ang sabi na lang ng tatay sa kanya, o sige, pero wag mo kaming ipapahiya. Tall order. Tall order. Kaya what happened now, pag may assignment si Bishop, unang assignment niya sa Kalayaan, Laguna, pag bakasyon kami, pinapupunta niya kami doon. Samahan niyo yung kapatid niyo. Oh. And that's the reason why ako yung unang-unang kasama niya sa mga destination niya. Kaya marunong akong konting magsakristan. Wow. At nakita ko yung trabaho ng isang pare. And it is service to others. At doon ko rin nakita yung family med na you work in the community. And that's the reason why ang aking area of practice is Caloocan, Bagong Barrio. Used to be an NHA area and, and people were telling me, ang mura ka mo namang maningil. Ang punto ko is that, sabi nga ni Bishop, God will always provide. Amen, amen. That's Pero true. Doc Ching, nabanggit mo rin na you are a gatekeeper. Yeah, so anong gatekeeper. ibig sabihin ng pagiging gatekeeper sa Lahat. buhay ng mga tao? Lahat ng mga karamdaman nila, primary care, kami ang nagde-determine whether siya ay i-repair sa specialist o sa amin muna. Okay? And that is the trend sa Western countries. Na you don't go directly to the hospital, you go first to the family med of primary care. At the same time also, okay, ang nagustuhan ko nga, sapagkat sa pag-aaral mo ng training mo ng family med, sabi ko nga, person with a disease, you come to realize, you take into consideration the family history. Yung interaction ng bawat isa sa isa't isa. At yun ngayon, parang nagiging mediator ka, no? Kaya nga lahat ng marites, alam ko eh. Doc, daig mo pa si Bishop. Kasi parang bago pa sila mangumpisal sa pare, naikumpisal na ang lahat-lahat sa'yo. Lahat ng marites, alam ko, no? And doon mo marirealize na halos 50% ng complaint ng mga pasyente
are more emotional and related to interaction with one another. Oh, so masasabi mo hindi lang po related, kung hindi, masasabi bang directly merong, paano ba yon, source, doon nang gagaling, doon nagbumula, doon pinaghuhugutan ng lahat ng chaos ng katawan ng tao. That's true. That's true. So contentment is the root of health. Wow, maganda yun ha. Quote unquote, pa-Twitter natin yon. Contentment is the source of health. The source of health. So meron naman ako dito na isang na-publish po, no, isang quote din ito, isang article sa Journal of Family Psychology. Ang sabi dito, the study explained that happiness depended more on the quality of relationship, as you were saying. The relationship that people shared with their family and loved ones. Love can give you a deeper sense of happiness than what tons of money can provide. And when you are happy, your quality of life improves. Yes. So, ganyan din ba, Doc, ang iyong doktrina para sa iyong mga pasyente? That's true, no? And that's the reason why na pag may dumating, oh, kamusta na yung anak mo? No? Rather than yung pasyente. O pag yung pasyente naman ay bata, o kamusta nanay muna? O ano ba? So, which means, okay, nagkakasundo na ba kayo? Sinusunod mo ba? Something like that, you know? So, Doc, ikaw ay isang doktor hindi lang ng katawan. Doktor ka ng kaluluwa. Kasi para bigyan mo at pagtuunan ng pansin, yung pinanggagalingan ng pasyente, effort yun eh. No? Hindi lang siguro basta effort, but a gift. Kasi di ba kung ano ka lang, pakitang tao lang, sa umpisa lang yon, tapos sige mamaya na, tapos na. Pero sa'yo, sabi mo hawak mo yung buong generation eh. Generation, that's true. That's true. And you will be surprised, there was a time, meron akong senior size. Alam mo, sabi ng tatay, uy, mahiya ka. Nung ako'y tinuli ni Dr. Cortez, ang tapang ko. Huwag ka nga maingay, huwag ka nga tatakot. There was a time we were eating at we were eating sa isang restaurant. And then sabi ng waiter, di ba kayo po si Dr. Cortez? Sabi ko, oo. Bakit mo ako natandaan? 30 minutes po akong nakatingin sa inyo eh. Bakit? Kayo po yung nag-circumcise sa akin. So ano ka, hindi ka malilimutan ng mga taong dumadaan sa iyo. That's true. Pero intergenerational tingnan ho ninyo mga lolos and lolas, natatawa tayo, pero yung circumcision na yan, rite of passage ng Pilipino yan, Doc, no? Ano po ba yan? Pampinoy lang ba talaga yung sa atin big deal siya, di ba? Parang it's a tradition, it's a family affair, isang kultura na, hindi lang yan yung basta pumunta ka ospital tapos na. Hindi eh, di ba? Ritual siya para sa atin. Rite of passage. Actually, sa Pilipinas lang yan. No? If you look at the textbook, there is no surgical indication or medical indication for circumcision. And that is why you just do it out of culture. Okay? So, Doc, lolos and lolas, kasi nagkakaroon ng conflict sa mga apo na nagkaanak na. Kasi ngayon, ang uso daw, diretso na, baby pa, isi-circumcise na. Sa States yun. Sa kasi, Pilipinas, hindi pa ganun, Doc? Oo, kasi sa States, anything that is traumatic, okay, dapat hindi maranasan. I remember, meron kaming inaanak na pumunta sa Amerika 7 years old, pagdating ng 11, 12, ipapasircumcise siya doon sa States. Hindi covered ng insurance. Kailangan magbayad ng almost $1,000. And the reason for that is kailangan daw patulugin yung bata. Kaya magkaroon ng psychological briefing prior to that, the need for such, no? At sabi ng nanay, Diyos ko, ang dami namang artery rito. Gamitin mo yung 1,000, umuwi ka, makita mo yung lola mo, tawagan mo yung ninang mo, patuli ka. End of the story. Tama, tama. So, iba, cultural nga talaga. Purely tama ka, Doc, no? Pero cultural. may magandang na idudulot ito, di ba? In a way. Sa psychological ng isang tao. That's true. Nagiging tough yung tao. Nagiging tough, tapos nare-realize niya yung ship of role. I'm not child anymore. Yes, ang ganda nun, ano? I'm not child anymore. So, Doc, masaya itong kwentuhan natin. Pero part din ng pagiging gatekeeper mo, yung pag-send off.
send off kasi pag yung pasyente ay magsasay goodbye na. Kasi reality of life yun, hindi naman lahat ay may katugunan, di ba? May katapusan din. So how difficult is it, Doc, pag nandun na sa stage yung pasyente mo? Siguro, kasi it's not that you become numb about it, but you are trained to deal with it. Okay? So, like for example, meron akong pasyente na meron siyang special child. Lumaki up to 14, 15 years old at na-notice ko na merong some kind of a lymph node. At sabi ko, kailangan natin pa-biopsy yan because there is a possibility that that is a tumor. Kailangan pa ba yun, doktor? Sabi ko, and it turns out to be lymphoma. And the child namatay. And then here comes the father. And then, meron na naman. And then sabi sa akin nung asawa, Dok, ano ba yan? Sabi ko, parang may posibilidad. Tapos sabi niya, ang problema sa'yo, lahat ng sinasabi mo, nangyayari. And it strikes me. It strikes me. Kaya lang, wala eh. Yan yung buhay namin. And the most difficult one is to make a decision related to your family. Oh. Okay, and the time ng last moment ng aking nanay, she always told me na, I'm 86 years old, pagod na ako, nagawa ko na ang lahat para sa inyo, when my time comes, let me go. Nagkaroon siya ng chronic renal failure. Nakita niya yung tatay kong nag-dialysis. Sabi ko sa kanya, ma, magpa-dialysis ka. Never, never do that. If my time will come, let it be. And the time comes na nagkaroon siya ng pneumonia. At tumataas na ngayon yung creatinine niya. And therefore, the decision is to do an emergency dialysis. Pag pinagawa mo yon, there is a chance that he will survive. Pag hindi mo pinagawa yon, there is a greater chance that she will not survive. Naku, Doc, di ang bigat nung Ang bigat. responsibilidad That's true. na nasa Tatlo kaming shoulders doktor. The eldest ayaw magbigay ng decision. The youngest, I'm too young for that. The eldest, sabi niya, mas kasama mo ang nanay. Oh, totoo, mas kasama mo ang nanay. And I was really at a loss, you know. Kasi merong may bilin yung nanay. Oo, saan ko ba ilalagay yung sarili ko? Na, siyempre, as a son, at doktor ka, as long as there is a tinge of life, you fight for it. Kaya lang ayaw na nga eh. And so, I'm really at a loss. Yung wife ko, merong speaking engagement malapit sa Mandaluyong. And then when I was to return back, naka-traffic. And to my surprise, I end up at the gate of Villa San Miguel, where Bishop was there. And Bishop was surprised, what are you doing here? I don't know. God brings me here. Sabi niya, magdasal ka. And then after that, I said to myself, siguro, I'm just being selfish to myself. Hindi ko gusto, yung kung ano yung wish ng nanay. And therefore, I let it be. And my mother passed away. And everybody who sees her coffin, imagine 10 days in ICU with intubation. And everybody was saying he was just like sleeping. So very much beautiful. at peace. No sign of, 10 days in ICU. Sabi nga ng mga iba, yung sa tulog lang siya namatay. And there I realized na maybe it's really God's will. Naligaw ako, wala pang waste na. I for myself, nagulat na lang. Gate ng Villa San Miguel.
So marunong mag-maneuver ang Diyos kung saan ang tamang direksyon. So nakakatuwa po, lolos and lolas, ang nasasaksihan natin ngayon, ang nangungusap ay isang doktor, but at the same time ay isang anak who was caught in between of being a doctor or being a son kasi merong request yung mother. At buong-buo ang isipan nung sinabi talaga sa iyo yun. At ramdam namin, Doc, kung gaano kabigat yung naging responsibilidad at yung pinagdaanan. Of course, sabi mo nga, may panganay, pero hands off. Yung bunso, madali rin mag-hands off kasi bunso naman. Pero ikaw daw na laging nakakasama. At the same time, pinakikita lang ho natin ngayon, lolos and lolas, yung buhay ho natin, sinabi niya, from womb to tomb. Pero what matters is the in-between. Wala pa naman ho tayo dun sa tomb. Matatanda lang ho, pero wala pa tayo dun. So we can still embrace life in its fullest. At may mga anghel na pinadadala ang Diyos, tulad ng mga doktor na katulad ni Dr. Cortez, na mismong pinagdaanan niya sa sarili niyang nanay. At ramdam na ramdam namin, Doc, that you are not simply an expert in your field, but you are a doctor with a heart. Kasi taong-tao yung pagtrato mo sa iyong mga pasyente at ramdam namin as you are explaining things to us, kahit hindi ako pasyente, ayoko muna maging pasyente. Doc, ha? Wag muna. Jessica Soho muna ako ng TV Maria. Mas masaya to, di ba? Pero ang sinasabi ko lang, Doc, may mga tao talagang pinapadala ang Diyos, no? Para ma-alleviate yung aming mga kalagayan, tulad sa mga pagkataong katulad ninyo, na doktor kayo pero hindi sa kamay nyo inaasa yung solusyon, kung hindi, may pagkilala ka sa poong may kapal. Ano naman po ang pwede mong ma-advise sa lolos and lolas natin na, syempre, nandyan na sila sa stage na maraming sakit na nararamdaman? Ganito po yun, no? Pag pinag-usapan po natin ang elderly, the number one problem, medical problem ng elderly is cardiovascular. And among cardiovascular is that Philippine study, 70% of Filipino elderly are hypertensive. Of those 70%, 60% alam nila na may hypertension. Okay? And then 50% na may alam, hindi umiinom ng gamot. Kalaban nila yung maintenance, Doc. Oo. And therefore, nakadikit yan pag hypertensive ka, stroke, and heart attack. So therefore, ang advice ko po is that consult your doctor, okay? And then, don't be dependent sa nararamdaman mo, no? Kasi ang ating katawan, isang essential characteristics of life is adaptability. Gumagawa ang ating katawan ng paraan to make you feel better. And so what happened? Nung 140, okay, over 90 ako, nahilo ko. Ngayon, kinuwanan ko ng blood pressure, 180 over 100, nakangiti sa akin. Dok, mali ata yung instrument. Hinanapan pa ng mali, eh, no? They were expecting na with this mataas na blood pressure, nung 140, nahilo ko, nung 180, dapat lalo akong mahihilo, but here I am. So, Doc, ito talaga napaka-importante nito. Last question na lang. Pero gustong-gusto nilang malaman. Paano po yung pananaw ng ating elderly na may gamot naman, kaya kakainin ko na kahit bawal? Ang punto ko doon, okay, doon kami nagtatalo ng dalawang anak ko na doktor. Iba-iba rin pala ang schools of thought, Doc. Kasi nga, sabi ko, remember tao na may sakit. Sabi ng mga matatanda, doktor, nagtrabaho ako, naghirap ako. Panahon na para in moderation. In moderation. Sabi nga nung aking Dr. Olaso, yung dean ng Family Med at ng Fatima at head ko, may gamot naman. That's true. Let them enjoy. Pero lagi kong sinasabi, in moderation. Ayan. In moderation. Yun ang key. Oo, in moderation. And then, adjust natin yung gamot. Pero in moderation. Pero talaga ni Doc, kung ikaw ay bata, hindi bawal. Sige, pagbibigyan ka, but in meron moderation. In moderation. And
drink your medication, and then see me every 3 months. For monitoring. For Monitoring. monitoring. Oo. At saka, Doc, yung lolos and lolas natin, humihirit yan. Narinig ka nila, but in moderation. Ang moderation nila, Doc, unti nga pero araw-araw. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Tsaka meron tayong kasi may monitoring ng laboratory eh. And therefore, sasabihin ko sa'yo, ay nako, mag-aaway tayo niyan. Ayan, Doc, nabanggit mo kasi ang laboratory. Ayan, dinadaya din yung laboratory. Pag malapit na magpa-lab test, bait-bait na. Hindi nakakain ng ganito. Pero meron tayong tinatawag kasi na FBS and hemoglobin A1C. So yung FBS will tell your blood sugar, maybe for the first 2 weeks or 3 weeks, pwede mong dayain yun. But hemoglobin A1C will not because that is a reflection of your blood sugar for the last 3 months. Ayan, ako, lolos and lolas. Huli ko sila. And then sasabihin, doktor, nag-Christmas, nag-birthday. Yung anak ko galing sa ang daming dalang chocolates. Ang dami excuses. Hindi tayo makakalusot kay Doc Ching. Kaya Doc Ching, kulang ang oras natin. Aanyayahan ka muli namin sa susunod na Monday dahil marami pang questions and lolos and lolas natin. But for now, hindi pa mag-goodbye si Doc Ching. Balik kayo sa Monday, same time, same channel, dito pa rin sa TV Maria. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, si Doc ngayon parang bishop din. Magdadasal siya para sa atin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God of gentleness and love, we entrust to your care all those in need of any form of your healing. And we also ask you to guide and to sustain people like us who try to offer them healing and hope. This we ask of you in your name. Amen. Let us praise the Lord. So we will see each other again next Monday. Dito pa rin sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Thank you very much, Doc Augusto C. Cortez. Bye!